This story about Esau trading his birthright for a bowl of stew is not just some old Bible tale. It's a mirror for our hearts today. Esau came in from the field, hungry and tired, and Jacob was cooking up some stew. Esau says, "Give me some of that red stew. I'm about to die." Jacob, being slick, says, "Sell me your birthright first." And Esau, thinking only about his empty stomach, says, "What good is a birthright to me if I die? Fine, take it." Boom, he trades his spiritual inheritance for a quick meal. Genesis 25, verses 29 to 34. Now, what's the big deal? The birthright wasn't just about getting more stuff from dad. It was the promise of God, the spiritual inheritance, the blessing, the line of Christ. Esau threw away something eternal for something temporary. That's what it means to prioritize the flesh over the spirit. He cared more about filling his belly than holding onto God's promise. That's why the Bible says, Esau despised his birthright. He didn't hate it with rage. He just didn't respect it. He treated it like it was nothing, like it was trash. That's what happens when you don't value what God gives you. You end up throwing away the most precious thing for something that won't last past the next meal. And that's not just Esau's problem, it's ours too. Every time we chase after what feels good right now and ignore what God is offering us in Christ, we're doing the same thing. We're saying, "God, your promise isn't worth it. I want what I want and I want it now." That's despising spiritual life. That's treating salvation like it's no big deal. The Bible warns us about this in Hebrews 12 verse 16, "Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright." So, don't be fooled by your hunger, your feelings, or what you see. Don't trade what's eternal for what's temporary. Respect the spiritual inheritance God is offering you in Jesus. Don't despise it. Cling to it like your life depends on it, because it does. Baka may sino mang mapangalo niya o taong walang galang gaya ni Esau na dahil sa isang piraso ng karne ay ipinagbili ang kanyang karapatan bilang panganay. Hebreo 12, versikulo 16 kay JV. Ang kwentong ito tungkol kay sana'y pinagpalit ang kanyang karapatan sa pagiging panganay. Para sa isang mangkok ng nilagang karne ay hindi lang isang lumang kwento sa Biblia. Ito ay salamin na nating mga puso ngayon. Pumasok si Isa mula sa bukirin, gutom at pagod, at si Jacob ay nagluluto ng nilagang karne. Sabi ni Isa, "Bigyan mo ako ng pulang sabaw na yan, mamamatay na ako." Si Jacob na mapanlin lang ay nagsabi, "Ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan sa pagkapanganay." At si Isa na iniisip lamang ang kanyang gutom ay nagsabi, "Anong silbi ng karapatan sa panganay kung mamamatay ako?" Sige, kunin mo na. Boom! Ipinagpalit niya ang kanyang espiritual na pamana para sa isang mabilis na pagkain. Genesis 25, versikulo 29 hanggang 34. Ngayon ano bang malaking bagay dito? Ang karapatan sa kapanganakan ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng mas maraming bagay mula kay Ama. Ito ay ang pangako ng Diyos, ang espiritual na pamana, ang pagpapala, ang linya ni Kristo. Ipinagpalit ni Isa ang isang bagay na walang hanggan para sa isang bagay na pansamantala. Yan ang ibig sabihin ng unahin ng laman kaysa sa espiritu. Mas inisip niya ang pagpuno ng kanyang tiyan kaysa sa paghawak sa pangako ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa Biblia, hinamak ni Isa ang kanyang karapatan bilang panganay. Hindi niya ito kinamuhian ng galit, hindi lang niya ito nirerespeto. Tinratong niya ito na parang wala lang, parang basura. Ganyan ang nangyayari kapag hindi mo pinahahalagahan ang mga bagay na ibinibigay sa'yo ng Diyos. Nagtatapos ka sa pagtatapon ng pinakamahalagang bagay para sa isang bagay na hindi itatagal lampas sa susunod na pagkain. At hindi lang iyon problema ni Isa, problema rin natin iyon tuwing hinahabol natin ang kung ano ang maganda sa ngayon at binabaliwala ang inaalok sa atin ng Diyos kay Kristo. Ginagawa rin natin ang parehong bagay, sinasabi natin, "Diyos, hindi sulit ang iyong pangako." Gusto ko ang gusto ko, at gusto ko ito ngayon. Iyan ay paghamak sa espiritual na buhay.
Paki-share po ang channel, si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.